Maraming topic na magaganda, no? Pero yung gusto lang nating maintindihan nila, ano. So, naintindihan nyo nung last Wednesday yung sinare ko? May isang Diyos lamang, no? May isang Diyos lang. At si Jesus Christ ay, siya, sinugo, tagapamagitan. No? So, maganda yan, maganda. So, check ninyo kung maganda yung audio. Chinek na ninyo. Tingnan nyo kung maganda yung ating, Okay, so, Bible verse tayo, Bible verse. Hindi dyan. Simon, wag yan. Maghani yan dyan eh. Magpi-feedback. Sige, ako na lang dito. Sige, okay? Ayan, maganda nga. Maganda. So, okay, ang isi-share natin ngayong ay tungkol doon sa sulat niya, Matthew 24. Okay? So, yung Matthew 24 ay may kinalaman to doon sa past, present, and future event. So, itong bagay na to ay magandang malaman natin kasi ginagamit ito ng some of the preterist believer na ito daw ay patunay na may natapos na daw yung Matthew 24, tapos yung some of the beliefs naman na pakita mo nga dito, Simon, yung views, different views about prophecy. Papakita natin, no, yung mga view ng prophecy. Meron diyang preterist view, meron diyang dispensational view, meron diyang futurist view. Okay? So, ito yung mga view niya. Saan na yun? Yan. Interpretation, historicist, futurist. Nakita niyo to? Yung preterist. Susulat ka dito. Yung view ng iba, preterism, futurism, historicist, ano pa yung isa? Dispensationalism. Ayan, historicism. Yung last dyan, yung ang dispensationalist. Yan yata yung, pakita mo nga dun sa taas, yung end time. So, yan. Ayan. Ayan. Okay, sige, basahin natin dito. Pakibasa dito. Babasahin nyo yung nakasulat dito. Sige. Nikki, pakibasa yung preterist view. Hindi mo na, dun tayo sa Google, no? Para makita natin, hindi tayo ma-misunderstood nung tao. Okay. Dito muna tayo sa preterist view. Nikki. Hindi, basahin mo sa mic. Argues that most prophecies were fulfilled in the first century, especially surrounding the destruction of Jerusalem in 70 CE. So, ang Matthew 24, isa yan sa sinasabi nila na view tungkol sa prophecy. Propesya, no? Ang propesya tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Tungkol sa second coming. So may view sila na ito daw ay natapos na ng 70 o CE. Kung yung iba ginagamit na 70 AD, yung iba naman ginagamit na 70 CE. Ano yung CE? Mali. Ano yung ibig sabihin ng CE? Nika. Nay. Tay. Ano yung CE? Jaisel, ano yung CE? Ano yung ibig sabihin ng CE? Makahula, may juice. Christ. Christian era. Pwedeng Christ era or Christian era. How about naman yung AD? Ginagamit ng iba yung AD instead of CE. After Adam, mali. Anno Domini or after that, pwede yan, no? Anno Domini. Ibig sabihin ng Anno Domini, the year of Christ. Okay? So, yun yung ginagamit nila para makita na
ah, panahon ng Panginoon daw yan. Year of the Lord. Okay. So, ano ba nangyari ng 70 AD? Pakita natin muna. Ano ba nangyari ng 70 AD? Sige, pakita natin dito. Ano ba ang nangyari? Ito ay prophecy sa Matthew 24. Mamaya na kayo magano dyan, ha? Dito na kayo. Mamaya na yan. Mamaya na gawin yan, okay? So, dito na tayo. Matthew 24, may patungkol yan dun sa, binabanggit ko nga yung mga view. Preterism view, futurist, historicist. And ako naniniwala ako, dispensationalism kami, tayo eh. Futurist din tayo, no? Kung naniwala tayo dun sa iba niyan. Pero yung view niyan, pakita natin, no? Ano ba nangyari? Picture, Simon. O sige, pakibasa nga dito muna, yun na, yung kanina. Pakibasa kanina. Pakibasa. Ano ba yung 70 AD events? Jezreel, ano yan? Sige, in short, ano yan? Roman prophecy stated by Mali. Titus. Ano yan? Nika, ano yan? Roman forces. Yung 70 AD, anong events meron dyan? Yan yung, pakita mo nga sa ano yan, yan ang panahon ng Second Temple na masira. Yung Second Temple ay nasira sa panahon na yan. I-take note nyo yan. Susunod na yun, take note na, okay? Para kailangan magdala kayo ng notebook. Okay? Tapos may Bible din dyan. Okay? So, pwede na tumingin na lang dito. Ano nangyari? Ano yung nakikita nyo? Simon, pakitingnan, ano mo kung nakikita, ipinaplas dun sa harapan, ha? Dito. Kita ba? Huwag masyadong galawin kasi baka ano yung ano eh. Okay? Yan. At least nakaganyan. So, ano itong events na to? Nung time na sabi ni Kristo, tingnan nyo dun sa Matthew 24 verse 1. Hanapin natin yung verse 1. Sige, pakibasa. Sige, basa tayo, basa. Basa. Open your Bible. Matthew 24 verse 1. Ito yung binabanggit ni Kristo. Kausap niya yung mga disciple dito. Nandun siya sa templo. Nandun siya sa second temple. Sabi ni Kristo, lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas o sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Okay, pang ilang templo to? Pangalawa, bakit? Ano yung unang templo? Sino yung unang gumawa ng templo? Nika? Hindi alam? Niki? Si Solomon yung unang gumawa ng templo. Pangalawa, sino yung gumawa ng ikalawang templo? Yun, sulat niyo yun. Pa-flash mo nga dito, Simon, yung eternity to eternity para makita. So, ang templo sa Israel, dalawa yan. Dalawa yung una. Yung unang templo, sa time ni Solomon, siya yung gumawa niyan. No? Hindi nagawa ni David yan. Kasi yung time ni David, may prophecy kay David na yung anak niya yung magtatayo niyan. So, bakit hindi siya magtatayo? Kasi sabi ng Diyos, yung kamay mo masyadong madugo. Alam niyo kung gaano karaming napatay ni David? Kasi ang sabi ni King Saul sa kanya, sige, bibigay ko sa iyo yung anak ko, basta 1,000 Pilisteo. Yung ulo sabi niya 1,000 ulo ng Pilisteo. 100, una 100. Dinagdagan pa niya, dinamihan niya. Kaya sabi ng Panginoon na propesiya sa kanya, hindi siya magtatayo dahil yung kanya madugo. Yung kamay niya ay puno ng dugo. Mamaya na yan. Si Theo, Simon, itanong bulong mo.
Pwede mo rin itanong bulong yan eh. Kung ito naman, nakapokus naman yan. Sige. Nakita niyo si Toy? Nakapokus siya. Pero tanungin mo din kung ano yung huli kong sinabi. Kasi pwedeng na lumilipad din yung isip niya eh. Di ba? Ganon din si Nene. Si Teo din. Pagka hindi nakikinig, sundutin mo yung tagiliran. Ganon din mo. Uy, kinig ka. So, ganon. Nakita niyo to? Sino nakakita? Taas kamay. Taas kamay kung nakita nyo. Okay, ano yung nababasa nyo? Ano yan? Si Saul, si David. Nakita niyo si Solomon? Yan yung unang templo. Hindi nakikita nila eh. Patrick, isog natin dito. Dapat talaga malaki yung screen natin, no? Yan. Okay, kita na? I-slant mo ng ganito. Yan, kita na? Oh. Sige, pwede dito. Ito kaya. Ay, hindi masyado. No? Okay, yan yung Solomon's Temple. Si Solomon ang gumawa niyan. Okay? So, yung ikalawang templo, saan makikita yon? Ando sa Church Ages yan. Si Rubabels muna tayo. Si Rubabel. Nandito yan. Ito, sa time na to. Ayan, yan yung second temple. Nakita niyo yung second temple? Alam niyo ba na hindi napangit yan kumpara doon sa first temple? Yung first temple, yun ang pinakamaganda. Pero may mas maganda pa. Yung huli. Pero itong ikalawa, minadali nila yan. So, may prophecy ang Bible, kaya nga lumabas yung mga views na to. Okay, balik tayo dun sa kaninang sinerge natin. Ano ba yung ibig sabihin ng preterist view? Ito daw yung mga propesya na lahat daw ng propesya patungkol sa pagbabalik ng Panginoon ay naganap na. Yan yung view ng preterism. Pangalawa, punta na tayo dun sa futurism. Okay, pakibasa nga. Papabigay yung mic kay Jen. Papabasa ko kay Jen. Dali. Ito. Futurist view. Futurism. Yan. Mike. Views prophecy as yet to be fulfilled events, focusing on a literal 7-year tribulation and future second coming. So, dyan tayo sa futurism. No? Niniwala tayo dyan. So, saan yun? Pakita natin si Church Ages by Simon. Sa Church Ages, may 7 iglesia ng kapanahunan. Hindi natapos yan sa time ni Kristo. Hindi yan natapos sa 70 AD. May sumunod na events. Anong katunayan mo, Pastor? May sinabi si Kristo, Revelation chapter 1, verse 20. Tingnan nyo. Revelation. Ito yun. Pakita mo, Simon. Naka-compress. Ipaliitin mo ng konti. Yan. Mayroon pa palang events na mangyayari after nung ginawa ni Kristo sa lupa, nung umakyat sa langit. So, pakita mo muna, Revelation chapter 1. 19 muna tayo, 19. Okay, pakibasa. Nika, 1:19. Yan. Okay, basa. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay... Na ngayon, take note of this. Isulat nyo dyan ang patunay ni Pastor na mayroong events na mangyayari. Hindi lang yan natapos sa 70 AD. May mangyayari. Sulat nyo. Sige, basa. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon. Ngayon, ano yung ibig sabihin na ngayon? Ano yung ibig sabihin na ngayon? Anong English nung ngayon? Now. Present. Present. Nung time ni John, anong panahon nung time ni John? Kailan ni John nakita to? Tingnan mo to. Reputation, debunk yung preterist dito kagad. Bakit? Si John ay... Kailan si John?
Nandun si John sa Patmos ng 96 AD. Kailan nangyari yung destruction? Si Patrick, ano yung bata? Wala muna mga bata. Wala muna. Sawayin na. Kasi kahapon na sila eh. Isle of Patmos, sulat nyo. 96 AD, nangyari yan. Kailan nangyari yung destruction of Jerusalem? 70 AD. Ilan taon na? 26 years. Akala ko ba wala nang susunod na mangyayari? Okay, balik natin. Yung Revelation 1:19. Ngayon, at ang mga bagay na mangyayari saan? O di, tama yung futurism. May 7 years tribulation at may second coming. May darating na second coming of Christ. So, hindi pwedeng natapos na sa 70 AD. Okay, balik na tayo dun sa 24, verse 1 hanggang verse 2. Okay, verse 2. Verse 2, pakibasa. Toy, ikaw muna. Verse 2. Datapwat siya'y sumagot at sa kanilang sinabi, Hindi ba ganinyo na nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ng sinabi ko sa inyo, dito'y walang May iiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabaksak. Sa time na yan, si Kristo nangangaral siya. Pakita mo nga yung templo sa time ni Jesus. Nangangaral si Kristo. Tanong bulong mo yan. Kailangan may maintindihan siya dito. Patigil mo yan. Dali. Nakita niyo si Jesus. Nakikita ba sa live to? Kita? Hindi masyado. Pwede mong ganon. Nung time ni Jesus, nandun siya sa templo. Pakita mo yung templo. Nandun si Kristo sa templo. No? Kita niyo tong reconstruction. May retrofitting na ginawa sa Second Temple kasi nga, pangit. Sino nagpaganda? Si Herodes. So akala nila, ay, ikatlong templo na yan. Hindi yan Second Temple. Okay? O, yan pa yung ginawa ni Zerubbabel na hindi sobrang ganda na inayos ni Solomon. Pero nagagandaan ni Herod, pero nagagandahan na sila. Sabi niya, ang ganda naman talaga ng ano. Pero, may mangyayari. Doon sa Matthew 24, sabi ni Kristo, walang maiiwan sa batong ito, walang batong maiiwan sa ibabaw ng mga batong ito na hindi ibabagsak. So, He's talking to the temple na iwawasakin ng Diyos o wawasakin ng Roma by General Titus. Hindi gusto ni General Titus yan. Tingnan nyo Daniel chapter 9 verse 26. Hindi niya gusto yan. Hindi niya gusto talagang sirain yan. Napilitan siya kasi makulit yung Hudyo Tingnan nyo to. 9:26. At pagkatapos ng 62 sanlinggo, tingnan nyo to. Baka hindi nyo alam yung sinishare ko Kailangan malaman nyo to. Makinig kayo mamaya examine ko kayo. Pagkatapos daw ng 62 sanlinggo, ano sabi niya? Mahihiwalay ang pinahiran. Sino yung mahihiwalay? Yung pinahirang Messiah. That is the Messiah of the Prince, si Jesus Christ yun. Then, anong sunod? At mawawalan ng anuman, at gigibain ang bayan at ang
sanctuaryo ng mga tao. Ibig sabihin, yung whole city of Jerusalem, kasama yung templo, yung sanctuaryo, yun yung templo. The sanctuary. The city and the sanctuary shall be destroyed. Sinong gagawa? Ng prinsipeng darating. Sino yung prinsipeng yan? Hindi yan si Kristo. Yan si Titus, si General Titus. Yan yung 70 AD. Siya yung prince na darating. At sa wakas, sabi dito, prinsipeng darating, at sa wakas niyon ay sa pamamagitan ng baha. May flood doon. Alam niyo ba, sa 1st century AD, Christian era, may floods doon. Kaya nalilito yung iba, yung Matthew 24 daw ay patunay ng post-tribulation rapture. Sulat nyo ha. Intindihan nyo yung sinasabi ko. Yung post-tribulation, ang ibig sabihin ng post-tribulation, ano yung post? Ano yung after? No? Pag pre, before. Sa English yun. No? So pag sinabing post, after. So ang rapture daw, after tribulation. Pero, totoo ba yun? Hindi. Ang tama, before rapture. Mangyayari yung tribulation before rapture. Hindi pagkatapos pa ng rapture, o hindi pagkatapos, mauna yung tribulation bago yung rapture. Okay, balik tayo sa Matthew 24. Dire-diretso natin. Verse 1. Doon tayo sa verse 1. Up verse 3. Verse 3. Okay, verse 3 na. Sinong nagbasa kanina? Si Daniel ulit. Gusto ko siya magbasa eh. Ayaw mo? At samantalang, sige. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo. Saan daw nakaupo si Kristo? Sa olivo. Okay. Ano yung topic nila? Ano yung topic? Jen, anong topic ni Jesus diyan? Hindi nga, di ba nakaupo siya sa olibo? Ganyan, anong pinag-uusapan nila? Wala pa. Sige, mamaya. Sige, diretso mo. Olivo. Ay nagsilapit sa kanya ng Bukod. ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. At ano ang magiging tanda ng iyong paparito at ng katapusan ng sanglibutan? So, ano yung topic? Jen? Second coming. Bukod doon, ano pa? Si Jen ba kayo? Jen ba kayo? Si Jen yung tinatanong ko eh. Jen, ano yung topic? Nika? Katapusan ng sanlibutan. Yun, yung end of the world. Yung end times. He's talking to the end time. So, hindi na dito po pwede yung preterism. Yung historicism, basahin natin yung historicism. Balik mo, Simon, doon. Ano ibig sabihin? Kanina, yung futurist, mayroon daw 7 years revelation, tapos may second coming na darating. Ipunta naman tayo sa historicism. Sige. Jezreel, basa to. Sa mic kasi para marinig doon sa live. Sige. Game. Okay. Interprets prophecy as a symbolic timeline of history is planning from the early church To the end times. So, historicis, may hap-hap tayo niyan. Ano? Yung mga prophecy, may nangyari, may hindi pa nangyayari. Okay? Ano naman yung idealism? Idealism.
Sige, idealism. Simon, basa. Yun yung views of the prophecy. Sige, views. Idealism or symbolic view views prophecies as allegorical Allegorical, ibig sabihin, di totoo. representation of the Ongoing. timeless battle between good and evil rather than specific historical events. Oh, no? Yan yung idealism. So, sige. Doon muna tayo, dito muna tayo sa tatlong. Ayan pa, may isa pa, amillennialism. Sige nga, basa Patrick. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng amillennialist? Patrick, in short, ano ibig sabihin? Kanina, hindi totoo. Basta may battle lang yan na good and evil. So ano naman amillennialist? Interprets. Sige, basa. Mike. Current church age. Pinagsama-sama yung idealism tsaka yung preterist. So ang amillennialist, ang ibig sabihin ng amillennialist, from the word A, ang ibig sabihin yan, nangyayari na yan ngayon. Ang ibig sabihin ng amillennialist, ibig sabihin yan, nangyayari na ngayon yung millennium. Okay? So parang it occurs today. From the time dun sa unang church hanggang sa panahon na natin. Okay, tuloy tayo, pre-millennialist. Okay, Sister Ann. Yun argues for a literal 1,000-year reign of Christ on earth after his second coming, often divided into pre-tribulation and post-tribulation raptures view. Okay, so ang pre-millennialist, ang ibig sabihin niyan ay may literal 1,000 years. Yung amillennialist kanina, symbolika lang. Yung millennium. Symbolical lang yung 1,000 years. Sinisimbolize yan noong 7 church age din. Yun yung millennialist. Okay? So at least alam lang natin yung mga views about dun sa prophecy. Okay, balik na tayo sa Matthew 24. Tanong bulong yan si Teo. Okay, 24 na tayo. Kanina, ang pinag-uusapan, sabi ni Kristo, ano yung pinag-uusapan, Nikki? Dito, sa verse 3. Tungkol sa second coming at end of the world. Okay? So, okay, diretso na natin, verse 5. Verse 5. Para mabilis tayo. Sige, verse 5. Basa. Si nanay, pabasa mo kay nanay. Verse 5 tayo. Sige. Sapagkat marami ang nagsisiparito sa akin, pangalan na mga sasabi ako ang Kristo at liligaw ang marami. So, sa time ni Kristo, may nagsasabi na may antikristo na. Alam mo kung bakit may antichrist na sa time ni Kristo? Kasi ang antichrist, kasabayan mismo ni Kristo. Bakit? Pag binasa mo yung Matthew 13, merong naghasik ng mabuting binhi. Nung kinagabihan, may naghasik din ng masamang binhi. So, alongside yan, naalala nyo nung si Kristo, tinutukso siya. Sino yung nanunukso? Yung Satanas. No? Yung being na Satanas. Hindi yan yung sarili mo lang. Huwag kayong maloko doon sa, ay, wala talagang demonyo. No? Yan lang yung yan lang yung nature mo, yan lang yung isip mo. Mali yun. Bakit? Sasabihin ng iba, inano lang ng laman ni Kristo, yung sariling laman ni Kristo, tinuturuan lang siya na huwag mo nang sundin yung kalooban ng Ama. No? Hindi yun totoo kasi meron talagang nanunukso. Yan yung demonyo. Oh. Mayroong hindi naniniwala dyan, yung mga skeptics.
Hindi naniniwala sa ganyan. Pero hindi nila alam na daya na sila doon. Alam mo bakit? Oh? Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong padaya. May dadating na antikristo na magsasabi, ako yung Kristo, pero huwag kayong magpadaya. Okay, diretso natin. Verse. Doon na tayo sa verse, 5 na yata tayo, 5. Okay. 5. 6 na tayo. Basa. Sa mic, kasi hindi maririnig sa live yan. Kayo na mga digmaan at mga Nakita niyo? alingaw-ngaw na mga digmaan. Ingatan Paborito ninyo na to. huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Okay, pakita mo yung church ages, Simon. Tingin kayo doon sa illustration ng church ages. Tingnan nyo ha, tingnan nyo to. Si Kristo nangungusap bago pa mangyari itong events na to. At ang pinatutungkulan ni Kristo, mangyayari yung 70 AD. He's talking to the 70 AD events. Pero hindi lang doon. Hindi lang doon. Ang Matthew 24 ay hindi lang patungkol sa time nang siya ay pag-alis niya may mangyayari. So, multiple application ang Matthew 24. Kaya, tingnan nyo, balik ako doon sa Matthew 24, Simon. Pakihanap nyo yung salitang after tribulation. Ito yung ginagamit ng mga post-tribulation rapture na hindi daw totoo yung rapture. Hindi daw mauuna yung rapture bago yung tribulation. Sa kanila, mauuna daw yung tribulation bago yung rapture. Okay, keyword. After tribulation. Pagkatapos ng kapighatian. Nasa ano yun? Dito, i-scan na lang natin. Sige. Sige, taas mo pa. Sige pa. Sabi ko nga, i-scan na lang dito eh. Taas mo na lang. Sige, taas mo pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Makikita natin yan. Sige pa. Wait. Hindi dyan. Andun lang yan dito. Maliban. Ito, yan. 22, no? Hindi dito, magkakaroon ng malaking, ayan. Sa English, click mo nga sa English. Hanapin mo na yung after tribulation. Hindi. May nakalagay after eh. Sige. Sige pa. Wala na yung after. After tribulation. Doon na nga sa taas. Sa taas. Okay, isa pa. Wala dito, no? Search mo na nga after tribulation. Okay. After tribulation. 29. Yun, di mo. Click mo na ito. Immediately after that tribulation, o datapat karakarakang pagkatapos ng kapighatian, sa mga araw na yon ay magdidilim ang araw. At ang mga buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. Tingnan nyo to. At magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Kung magkagayon, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila. Tas mo, Simon. Ang anak ng tao na naparitong sumasa alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Na-misinterpret nila na yung verse 29, akala nila mauuna yung tribulation bago yung rapture. Hindi rapture yan eh. Alam nyo bang hindi rapture yan? Alam nyo ba itong binabanggit niya dito, yung tanda ng anak ng tao, hindi yan rapture? Bakit hindi ito rapture? Ano ba ang rapture? Oo nga, pag-agaw. Ano nga yung events na yan? Pakita mo nga yung rapture.
dun sa seven church ages. Ang rapture ay secret coming. Hindi yan makikita ng lahat ng tao. Hindi yan makikita ng lahat ng tao. Yan ay para lamang sa bride. Para lamang yan dun sa nobya na kanyang papakasalan. Bakit? Sabi dun kanina, nakita niyo to? Yan. Taas mo. Titingnan natin paano ba yun. Makikita mo na yun dun sa sumunod na slide. Yung rapture ay, ito yun. Yung rapture, yan yung magbabago yung katawan mo. Changing of your body. Ang rapture events ay unang Thessalonica chapter 4 verse 16. Tingnan nyo to. So ito yung marriage supper of the Lamb. Ito yung gagawin ng mga naligtas kay Kristo na i-rapture na magkakaroon ng kasalan doon sa langit. Unang Thessalonica 4:16. Ayan, 15. Sapagkat tayong nangabubuhay, sapagkat sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mauuna sa anuman sa paraan sa mga nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit, nalito sila. Doon sa binanggit kanina sa Matthew 24:30, na ang Panginoon ay yung tanda ng anak ng tao ay hililitaw. Akala nila parehas na events yun. Yung rapture event ay iba dun sa second coming event. Kaya nga pwede ko, na-debate ko na yan kay, kay Alvin Gitamundo. Dun sa Samar. Nagdebate kami doon. Pinatunayan ko yung second coming, yung rapture iba sa second coming. So yung rapture kasi yun ay para sa bride. Tingnan nyo, sabi niya dito, bago siya dumating, kailangan may sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. At yung mga nangabuhay ay mabubuhay na maguli. Walang binanggit doon sa Matthew 24:30 na patay na mabubuhay na maguli. Ang sabi doon, mangangatal yung mga ngipin nila. Matatakot sila. Yung bride, hindi sila matatakot sa Panginoon. Kaya, itong events na to magkaiba. Tingnan mo, unang Korinto 15, 51, 52, hanggang 51 to 53. Unang Korinto 15. 15. Okay, 51. Tingnan nyo, sabi, narito sinasaysay ko sa inyo ang hiwaga. Hindi tayong lahat na nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak at ang pangapatay. Hindi binanggit doon na pagparito ng Panginoon, mabubuhay yung patay. May nabuhay na patay, yan yung mauna yung rapture bago yung second coming. Preparation ng mga patay na bubuhayin sa Panginoon, papunta doon sa second coming. Alam nyo ba yung second coming? Kasama ka na doon sa bababa. Kahit lahat na nangamatay kay Kristo, kasama doon sa second coming. Sige, patunayan natin. Pastor, anong katunayan na may rapture? Sige, magbigay tayo ng isang patunay. Hanapin natin, katulad ng magnanakaw. Okay? Sige, tingnan natin yung katulad ng magnanakaw. Thief in the night, no? Sige, yan. New Testament lang. Doon ka lang sa, yan. New Testament ka lang. Kasi Tagalog eh. Ayan. Okay, hanapin natin yung mga verses na yan. Tingnan ninyo, ha? Sabi niya, naparito ang Panginoon na gaya ng isang magnanakaw
Hanapin mo ngayon. Nakita niyo to? Sapagkat gayon rin ang lubos na mga kakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. May tanong ako sa inyo. Ang rapture kasi, iba sa second coming. Ito, anong kaibahan? Iba, magkaiba. O, ilagay ko dito yung rapture. Dito yung second coming. Sa rapture, ang sabi ng Bible, thief in the night. O, magnanakaw. Ano ba ibig sabihin ng magnanakaw? Pag ang magnanakaw siya, hindi yan alam ng tao. Tama? At secret yan. Alam mo, may palam. Sasabihin ba nung magnanakaw doon sa nanakawan niya, "Oy, mamayang gabi, magnanakaw ako ha." Sasabihin niya. Pag sinabi niya yun, sige, ilalak ko lahat. Subukan mo, ilalak ko, may CCTV ako. Hindi niya nasasabihin kasi hindi siya makakapagnakaw. Bakit sinabi ng Biblia katulad ang pagparito ng Panginoon ng isang magnanakaw? Walang nakakaalam, ano pa? Hindi ka nakahanda. Balik tayo doon sa Matthew 24:30. Yung second coming, ano to? Hindi yan katulad ng sikretong pagparito. Yan ay malalaman nino ng mali, yung rapture yun. Sino ang makakaalam niya, Nika? Hindi, yung second coming. Ito, balikan mo. 24:30. 30. Kung magkagayang pakibasa, Nika, nakakantok eh. Sige. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy magsisitanghoy ang lahat ng mga angkan sa Okay, ano yung keyword para malaman natin na hindi yan katulad ng rapture? Sa salitang lahat. lahat. Sige nga, buksan mo nga yung 1:7. Yung nakakita na nagsiulo sa kanya. Sige, 1:7. Sige, basa ni ikaw ulit. Narito siya pumaparito na sa mga alapaap At? makikita siya ng bawat mata at nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitanghoy. Nabasa mo ba yung lahat? Bawat mata. Bawat ang lahat. Ibig sabihin, lahat ng tao makikita siya. Bakit? Kasi yun na yung pagparito ng anak ng tao. Second coming na yun. Balik tayo doon sa mga verses ng thief in the night. Sulat mo nga, type mo nga, thief in the night. Gaya ng magnanakaw sa gabi. Ang daming verses niyan. I-type mo doon, Simon. Oh. Thief in the night. Thief in the night. Rapture yan. Ito, sabi niya, but the day of the Lord, natapat darating ang araw ng Panginoon na gaya na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam sa kasabayang malaking ugong at ang mga bagay na sa langit ay mapupugnaw ng matinding init. Itong bagay na to, ito rin ay second coming. No? Ito ay second coming. Sasabay natin, nalilito tayo dito sa salitaan na to yung rapture at second coming. Hindi ito masyadong pinukusan ng Bible dahil isang verse lang yan. No? Yan ay events na nasa alapaap ang Panginoon
at makikita ng mga bride ni Kristo lang yan. Iba yan. Tingnan mo to. Tingnan mo yung salitang mapupugnaw, lupa ay gaya ng nasa lupa ay pawang masusunog. Okay? So, ano pa? Yung events na yan, balik tayo sa Matthew 24. Matthew 24, balik tayo. Ilang minuto na lang tayo. Meron na. Last 5 minutes na lang tayo. Last 5 minutes. So, yung mga view kanina, yan ay katunayan ng mga bagay na una yung preterist view, pangalawa yung futurist view, yung pangatlo yung historicist, pang-apat yung idealism, tapos yung amillennialism, saka premillennialism. So yung mga view na yan, patungkol sa Matthew 24, tingnan mo ang isang dapat malaman natin. Yung after tribulation, hindi yan mauuna yung tribulation bago yung rapture. Ang ibig sabihin yan, yan ay parallel events na may nangyari na sa time ni Kristong tribulation. Yan na nga yung binanggit ko kanina. That is the 70 AD. Balik ka nga doon, Simon, doon sa illustration ng church ages. Sige nga. Tingnan nyo to. Pwede mong yung isang buo, yung isang ganun lahat. Dito sa time na to, tingnan nyo Sa time ni Paul, may Antichrist na. At dito sa time ni Paul, ito yung panahon. Anong year yung Ephesian church? Anong year? 53 to 120 AD. So dito nangyari yung time ng destruction of Israel. Then after that, dito nangyari itong tribulation na nangyari sa mga Kristiyano. Alam niyo bang yung hindi pa nangyari sa time nila yun? Kaya pansinin mo, yung wording ni Matthew, parang tila baga yan ay sa panahon nila. So, iyan ay nangyari sa time nila. Tingnan natin. Download image. Saan na? Ayan. Ito maganda tong ito yung natin para maidikit na natin. Di makita, Simon O pwede natin itarpaulin, lagay natin sa likod, dyan o sa labas. Gusto ko din ilagay sa labas para makita ng tao. Ito yung time. Parallel application ng Matthew 24. Sa time na to, dito niya binabanggit ito. May tribulation dyan hanggang sa panahon ng Laodicea. Hanggang sa dulong panahon ng tribulation. So ang Matthew 24 ay multiple application nung past, nung present sa time nila, at yung hinaharap sa panahon ng end times. So tatlo yan. Hindi yan pwedeng nangyari na, tapos na dito. Hindi. Yan ay may mangyayari pa sa dulong panahon. No? Ano nangyari? So, yan, at least may take note kayo. Okay, may tanong ako. Doon sa Matthew 24. Diba binanggit ni Kristo, may Kristo daw na magpapakilala sa time nila. Ibig sabihin may antikristo na sa time nila. So marami yan. Sa church ages, may antichrist talaga. Pag chinek nyo sa Google, mag-type kayo, Antichrist in the church. Pag tinype nyo yan, marami yan. Kasama dyan yung mga emperor, no? Kasama dyan yung mga ginamit, yung kasama din yung Caesars. No? So yan yung sinasabi ko na hindi yan, anong katunayan mo, Pastor, na yan ay rapture din? Nasa verse 26. Tingnan nyo, 26, Simon. Last na to, then magpipray tayo. So yung rapture, nasa verse 26. Tingnan nyo to. Sige, basa, Simon. 24 verse 26.
Sa 24 muna. 24 verse 24. Tingnan nyo. Sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakilala ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinihirang. Nasaan yung rapture? Verse 25. Narito ipinapauna ko ng sinabi sa inyo, 26. Kaya nga kung sa inyo'y kanyang sabihin, narito siya sa ilang, huwag kayong magsilabas, narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat, kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tapos babanggitin niya na sa 27, sapagkat gaya ng kidlat, kumikidlat, kalunuran. Verse 28, saan man naroroon, tingnan niyo to, ito yun. Ito yung bride eh. Saan man naroroon ang bangkay, hindi yan bangkay eh. Hindi yan patay. Tingnan nyo doon sa English, Simon, kung ano yung English niyan. Hindi yan bangkay. Maling translation yan eh. 28. For wheresoever the carcass is, ano yung carcass? Ibig sabihin yan, yan yung pinatay na laman. Hindi yung bangkay. Yung bangkay patay na eh. Yan yung bagong katay na pagkain. Bagong, alimbawa, yung deer, sariwang katay. Yan yung carcass. There will be eagles be gathered together. Ba't niya siningit yan? Kasi may rapture na mangyayari dun sa mga hirang. Tapos babanggitin niya, immediately after the tribulation, saka siya magbabanggit nun. So, sana maunawaan nyo yan. Yung mga events na yan, yung views na yan, paano ini-explain yung Matthew 24. Okay? Mamaya i-post ninyo yung na-take note nyo ha. Nikki, post mo ha. O, ikaw magiging scriber ko eh. Yung share mo, sa akin ba yun? Yung share mo? Saan mo kinuha yun? Sa Spotify? Sa YouTube? Okay. Sige. Sige, tayo tayong lahat. Awit tayo ulit. Sige, kanta tayo ulit. Okay. Medyo stable na yung ating okay. Okay, kantahin natin tong gusto kong kantahin natin yung new name. Kantahin natin new name. Okay, kantahin natin to. New name. Hindi, wag. Okay lang yan. Okay, kantahin natin to. Praise God. Was in this shame until He called my name. I'm so glad He changed me. This helped me. Just pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, now a new creation. Yeah. The old has gone by your life. I live by faith. Not sabay-sabay tayo Awit tayo. Sa new name written down in glory. And it's mine. It's mine. And it's mine. I've
met the author of my story, and He's mine. Yes, He's mine. Nikki, me blind. Jesus opened my eyes. Now I can see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's over me. I'm so glad He changed me, so I'm a new creation. The old has gone. The old has gone. There's new life. I live by faith. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory. Sabayin mo ngayon. And it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Teo, kanta dito. Kanta. Mamaya na yan. And it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Yeah, there's this. I am who I am because the I am tells me who I am. Oh, sabay-sabay tayo dito. Teo, mamaya na yan. Dito na. I am who I am because the I am tells me who Focus ka na muna dito. I am Mamaya na yan. who I am Wala, pinatay mo na. because the I am tells me who I am. Oh, kanta muna tayo. Teo. Dito, harap kayo. Harap. I am who I am because He tells me. I am who I am because I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me. Oh, sabay-sabay. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, and it's mine. They're written down in glory, and it's mine. Amen. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. It's mine. Yes, it's mine. It's mine. Yes, it's mine. Amen. Okay, let's pray. Pag-pray din natin yung ating pagkain. Sige. Panginoon, salamat Lord sa natapos naming gawain. Magkakaroon kami ng salo-salo, ng counting sharing, Panginoon, maging pagkatapos nito, didiretso kami ng Little Baguio. I pray, Lord, na kayo ang patuloy manguna sa amin. Maging gawain doon, Panginoon. Maring limitado kami kasi wala kaming service, Panginoon. I do believe, Lord, na kayo magpo-provide pa rin ito, Panginoon, sa amin. Nagtitiwala kami sa iyo na patuloy kayong manguna sa ministeryo nito, Panginoon. Salamat po, Diyos. At yung mga kapatid namin din namin kasama ngayon, nawa po ay dalhin nyo sila sa susunod na linggo dito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Okay. Awit tayo. Pwede ba tayo yan?